Hindi ko kailanman inakala ang araw na ito. Hindi ko inisip na ang ugong ng mga eroplano ay hindi magiging isang banta, kundi isang pangako. Isang pangako ng panibagong lupa, ng isang bagong simula, ngunit ang ginhawa ay isang manipis na patong lamang, halos hindi nakikita. Sa ilalim nito'y nananahan ang isang malalim na takot. Isang takot na kasama ko na sa loob ng maraming buwan, marahil mga taon, isang takot para sa aking pamilya. Dumating kami sa Pilipinas, sa Maynila, isang napakalawak na lungsod, maingay, masigla. Ang paliparan ay isang ipo-ipo ng mga tao, ng mga boses na hindi ko maintindihan, ng mga kulay na hindi ko pamilyar. Ang aking mga anak, sina Yusuf at Laila, ay mahigpit na nakakapit sa aking mga kamay. Ang aking asawang si Amina ay nanatiling nakatitig sa malayo, naghahanap ng anumang pamilyar sa gitna ng hindi kilala. Ang kanyang mga mata, na karaniwang puno ng isang mahinahong liwanag, ngayon ay sumasalamin sa parehong kawalan ng katiyakan na aking nararamdaman. Tumakas kami mula sa digmaan. Iyan ang simpleng pangungusap para sa isang katotohanang pumunit sa aming buhay. Iniwan namin ang lahat, ang aming tahanan, ang aming mga alaala, ang dignidad ng isang buhay na pinagsikapang itayo. Wala kaming dala kundi ang kaya naming bitbitin at ang pag-asa ng isang ligtas na lugar. At ang lugar na iyon, laban sa lahat ng inaasahan, ay ang Pilipinas. Bakit Pilipinas? Iyon ang pagpipilian na inilahad sa amin. Isang malayong pagkakataon, ngunit isang pagkakataon pa rin. At kasama nito ang mga tinig sa aking isipan, ang mga kuwentong aking narinig, mga kuwento ng isang malayong mundo, iba sa amin, isang mundo na halos wala akong alam. Ang pagkiling ay isang mabigat na salita. At dapat kong aminin, naramdaman ko ito. Hindi laban sa mga tao rito, hindi direkta. Ito ay higit na isang pagkiling sa hindi alam kung paano kami tatanggapin. Titingnan ba nila kami bilang mga dayuhan, bilang isang pabigat, bilang isang banta? Dala-dala namin ang digmaan sa aming mga mata. Ang alikabok ng ibang kontinente sa aming mga damit. Magiging sapat na ba iyon upang tignan nila kami ng may pag-aalinlangan? Maliliit pa ang aking mga anak. Si Yusuf, sa kanyang 7 taon, ay nakakita na ng labis. Si Laila, 5 taong gulang, ay isang espongha na sumisipsip ng bawat emosyon sa kanyang paligid. Ang aking pinakamalaking alalahanin ay sila, na makahanap sila ng kapayapaan, na makapaglaro sila ng walang alingaw-ngaw ng mga pagsabog, na lumaki sila ng walang bigat ng pagiging iba. Naglakad kami sa mga pasilyo ng paliparan. Ang hangin ay siksik, halo-halong may mga kakaibang amoy, pampalasa, gasolina, isang bagay na matamis. Ang mga tao ay gumagalaw ng may pagmamadali na tila banyaga sa amin. Mabilis silang magsalita na may isang ritmo na hindi namin maintindihan. Bawat salita ay isang pader. Bawat tingin, isang tanong na walang sagot. Hinawakan ni Amina ang aking kamay. Nandito na tayo, bulong niya sa Arabic. Ang kanyang boses ay isang sinulid ng pag-asa at pagod. Ligtas na tayo. Ngunit ligtas na nga ba talaga kami? Ang pisikal na kaligtasan ay isang bagay. Ang emosyonal na kaligtasan, ang pakiramdam ng pag-aari, ang posibilidad na muling magtayo, iyon ay ibang usapan. Ang digmaan ay nag-alis sa amin ng lupa, sa ilalim ng aming mga paa. Ngayon, sa bagong lupang ito, pakiramdam ko ay lumulutang kami, walang mga ugat. Mayroon akong naipon na kaunting pera, ang kakarampot na nailabas ko. Sapat para sa mga unang araw, marahil mga linggo. Ngunit pagkatapos, paano ako makakahanap ng trabaho? Paano kami magiging bahagi ng isang lugar kung saan hindi namin naiintindihan ang wika, ang mga kaugalian, ang mga hindi nakasulat na alituntunin? Ang kawalan ng katiyakan ay isang buhol sa aking tiyan na hindi maalis. Ang super ng taxi na nagdala sa amin mula sa paliparan patungo sa maliit na apartment na aming nakuha ay mabait, o iyon ang tila. Ang kanyang mga salita ay isang ipo-ipo. Ngumiti siya ng madalas, itinuturo ang mga gusali, mga kalsada. Kami ay tumatango lamang, sinusubukang unawain ang kahulugan ng kanyang mga kilos. Ang lungsod ay dumaan sa aming paningin. Matataas na gusali, maingay na mga palengke, mga puwesto ng pagkain sa bawat kanto, isang masiglang kaguluhan na para sa aking mga pagod na mata ay isang pagsabog ng mga pampasigla. Dumating kami sa apartment, isang maliit na lugar sa isang kapitbahayan na tila luma, na may makikitid na kalye at mga bahay na may iba't ibang kulay. Ang pinto ay gawa sa lumang kahoy,
Ang kandado ay hindi matibay. Sa loob, ang espasyo ay simple, ngunit malinis. Mayroon itong 2 kama, isang maliit na mesa at isang bintana na nakaharap sa isang panloob na patio. Hindi ito ang aming bahay, hindi ito katulad ng aming iniwan, ngunit ito ay isang bubong sa ngayon. Noong unang gabing iyon, ang katahimikan ng apartment ay halos nakakabingi na binasag lamang ng malayong bulungan ng lungsod. Inihiga ko ang aking mga anak. Kinwentuhan ko sila sa Arabic, isang lumang pabula mula sa aming lupain. Dahan-dahang nagsara ang kanilang mga mata. Si Amina ay umupo sa tabi ko, ang kanyang ulo ay nakasandal sa aking balikat. Sa tingin mo magiging maayos tayo, Omar? Tanong niya. Ang kanyang boses ay halos isang buntong hininga. Tumingin ako sa kanya. Ang kanyang malalaki at malalalim na mga mata ay naghahanap sa akin ng isang sagot na wala ako. Nais kong sabihin sa kanya na oo, magiging maayos ang lahat. Nais kong maniwala rito, ngunit ang katotohanan, ang hubad na katotohanan ay hindi ko alam. Nag-iisa kami. Lubos na nag-iisa sa isang bagong mundo. Ang sumunod na araw ay hindi nagdala ng mas maraming sagot, kundi mas maraming tanong. Lumabas kami upang tuklasin ang kapitbahayan, maghanap ng makakain, madama ang pulso ng lungsod. Bawat kanto ay isang hamon, bawat interaksyon, isang ehersisyo ng pasensya at pagkabigo. Tinitingnan kami ng mga tao, hindi naman sa galit, hindi. Ngunit may isang pag-usisa na nagparamdam sa akin na nakahantad, na para kaming isang palabas. Si Yusuf ay lalong humigpit ang kapit sa aking kamay. Si Laila ay nagtago sa likod ni Amina. Naramdaman ko ang kanilang maliliit na katawan na naninigas. Ang kanilang mga takot ay sumasalamin sa akin. Ang takot sa hindi kilala, ang pagkiling na hindi ko sinasadyang itinanim sa aking isipan, ngayon ay tila lumalaki sa bawat hakbang. Sinubukan naming bumili sa isang maliit na tindahan. Ang babae sa likod ng counter ay mabilis na nagsalita. Hindi namin maintindihan. Nagtuturo kami, kumukumpas. Ngumiti siya, ngunit ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Mayroong kaunting pagkainip, ng hindi pagkakaunawaan. Sa wakas, nakabili kami ng tinapay at ilang prutas, ngunit ang transaksyon na dapat sana'y simple ay nag-iwan sa amin na pagod. Bumalik kami sa apartment. Iba ang lasa ng pagkain. Lahat ay iba. Ang liwanag, ang mga tunog, ang hangin. Nagsimula kong maramdaman ang bigat ng kalungkutan, ng napakalaking distansya na naghihiwalay sa amin mula sa aming tahanan. Hindi lamang mga kilometro, kundi mga kultura, mga wika, mga alaala. Nang hapong iyon, habang sinusubukan kong unawain ang isang mapa ng lungsod, nakarinig ako ng isang ingay sa pinto, isang mahinang katok. Pagkatapos ay isa pa. Tumalon ang aking puso. Sino kaya iyon? Kadarating lang namin. Wala kaming kakilala. Ang takot, ang matagal ng kasama, ay bumihag sa akin. Dahan-dahan akong tumayo, ang aking mga mata ay naghahanap sa mga mata ni Amina. Tumango siya na may parehong tahimik na tanong sa kanyang tingin. Ito ay isang bagong sitwasyon, isang hindi namin inaasahan, at may nagsasabi sa akin na hindi ito magiging simple. Ang katok sa pinto ay umulit, mas malakas. Sa pagkakataong ito, nanigas ang aking kamay sa paligid ng hawakan, ngunit hindi ko ito binuksan. Kinuha ni Amina ang mga bata at dinala sila ng tahimik sa silid. May ibinubulong upang pakalmahin sila. Ang katahimikan ay naging mabigat, halos nakakasakal. Sino kaya iyon? Isang mausisang kapitbahay o iba pa? Ang paranoia, isang nalalabi sa buhay na aming iniwan, ay nagsimulang mamuo. Lumapit ako sa butas ng pinto. Ang mata ko'y nakadikit sa maliit na butas. Malabo ang imahe, baluktot. Nakikilala ko ang isang anyo, ang isang lalaki. Nakasuot siya ng simpleng damit at pantalon na pangtrabaho. Mukha siyang matanda na may buhok na kulay abo. May hawak siya sa kanyang mga kamay. Hindi ko makita kung ano iyon. Ang puso ko ay malakas na tumitibok laban sa aking mga tadyang. Wala nang iba sa pasilyo, siya lamang. Ang kawalan ng katiyakan ay isang pagpapahirap. Anong gusto niya? Bakit siya naroon? Ang aking isip ay tumatakbo sa paghahanap ng mga paliwanag, mga sitwasyon. Sa aming dating buhay, ang isang katok sa pinto ay maaaring mga hulugan ng maraming bagay, halos lahat ay masama. Dito, sa bagong mundong ito, hindi ko alam kung ano ang aasahan. Nag-antay ako. Pinigilan ang aking hininga. Walang sinabi ang lalaki, na natili lamang siyang nakatayo doon, hindi gumagalaw.
Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay at kumatok muli. Sa pagkakataong ito ay may kahinahunan na parang isang paghingi ng tawad. Walang pagsalakay sa kilos, ngunit ang tensyon ay nararamdaman. Para sa akin, bawat segundo ay isang kawalang hanggan. Lumabas si Amina sa silid, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pinto. Gumawa siya ng isang senyas na nagtatanong. Umiling ako, na nagsasabing hindi ko alam. Ang kawalan ng magawa ay nakapanlulumo. Mayroon akong pera, oo, ang kakarampot na nailigtas ko. Ngunit sa sandaling iyon, ang perang iyon ay walang silbi. Hindi nito mabibili ang seguridad, o pag-unawa, o ang kakayahang makipag-usap. Hindi ko mababayaran ang taong iyon para umalis, o para malaman ang kanyang mga intensyon. Pinagpapawisan ang aking mga kamay. Pakiramdam ko'y hubad, nakahantad. Ang autoridad, ang paggalang na marahil ay nakuha ko sa aking bansa, ay hindi umiiral dito. Ako ay isang estranghero, isang mahinang dayuhan. Ang kahinaan ay isang pakiramdam na hindi ko gusto. Palagi akong naging tagapagtanggol, ang gumagawa ng mga desisyon. Ngayon, lahat ay wala sa aking kontrol. Kumatok muli ang lalaki, at sa pagkakataong ito ay nagsalita. Malalim ang kanyang boses, ngunit malumanay. Hindi ko naintindihan ang mga salita, ngunit ang tono ay hindi mukhang nagbabanta. Sinubukan kong makinig, nakatuon sa bawat pantig, ngunit walang saysay. Ang Tagalog ay isang wikang ganap na banyaga sa aking mga tainga. Naramdaman kong katawa-tawa ako. Isang lalaking nasa hustong gulang, ama ng pamilya, na may takot na buksan ang sarili niyang pinto. Ngunit ang takot ay hindi irrational. Ito ay ang naipon na lahat ng aming pinagdaanan, ng kahinaan ng aming bagong pag-iral. Ipinatong ni Amina ang isang kamay sa aking balikat. Omar, bulong niya. Ang kanyang boses ay kalmado, higit pa sa aking nararamdaman. Baka kapitbahay lang, baka may kailangan siya. Ang kanyang lohika ay simple, ngunit nag-alinlangan ako. Paano kung tama siya? Paano kung ang aking takot ay bumubulag sa akin? Paano kung ang kinakaharap namin ay isang normal na interaksyon lamang na binaluktot ng aking nakaraang karanasan? Huminga ako ng malalim. Nanatiling naninigas ang aking mga kalamnan. Lumapit ako sa pinto at sa isang mabagal na paggalaw, inikot ko ang trangka. Umigik ang kahoy, bumilis ang tibok ng aking puso. Binuksan ko ang pinto ng kaunti lamang, nag-iwan ng isang siwang. Naroon ang lalaki, tulad ng nakita ko sa butas ng pinto. Ang kanyang mukha ay kulubot, ang kanyang tingin ay mausisa, ngunit hindi galit. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang maliit na kaldero. Naglalabas ito ng isang mainit at maanghang na amoy. Ito ay isang kaaya-ayang amoy. Iba sa lahat ng aming natikman. Tumingin siya sa akin, gumalaw ang kanyang bibig at bumigkas ng ilang salita. Tinitigan ko siya, blanko ang aking isip. Hindi ko maintindihan, hindi ako makasagot. Naramdaman kong hangal, walang magawa. Tila naintindihan niya ang aking pagkalito. Marahan siyang bumuntong hininga at pagkatapos, sa mabagal at sinasadyang mga kilos, itinuro niya ang kaldero. Pagkatapos ay dinala niya ang isang kamay sa kanyang bibig na parang kumakain. Pagkatapos ay gumawa siya ng isang kilos patungo sa amin na parang nag-aanyaya. Pagkain. Inaalok niya kami ng pagkain. Ang sorpresa ay tumama sa akin na parang isang malamig na alon. Ang buo kong sistema ay medyo nag-relax, ngunit mataas pa rin ang aking depensa. Bakit? Bakit may magbibigay sa amin ng pagkain? Sa aming karanasan, walang gumagawa ng ganoon ng walang nakatagong dahilan nang hindi umaasa ng kapalit. Muling nagsalita ang lalaki. Sa pagkakataong ito ay may banayad ng ngiti. Wala akong naintindihan muli, ngunit ang kanyang ngiti ay totoo. Mukha siyang pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay may kislap ng kabaitan. Lumapit si Amina, mausisa, tiningnan ang kaldero. Pagkatapos ay ang lalaki, pagkatapos ay ako. Ang kanyang mga mata ay nagtanong sa akin kung ito ay ligtas. Hindi ko alam, ngunit ang amoy ay nakakatakam. Ang aking mga anak, na narinig ang lahat mula sa silid, ngayon ay sumisilip. Ang kanilang maliliit na ilong ay umaamoy sa hangin. Inabot ng lalaki ang kaldero ng kaunti pa, inaalok ito. Walang hinihingi, isang tahimik na alok lamang. Ano ang gagawin? Tanggapin? Tanggihan. Ang pagtanggi ay magiging bastos, marahil. Ang pagtanggap ay magiging walang muwang. Ang kawalan ng tiwala ay isang belong mahirap alisin. Pagkatapos ay ginawa ng lalaki ang isang bagay na medyo nakapagpahina sa akin. Inalis niya ang kanyang sombrero na nagpapakita ng kanyang buhok na kulay abo at bahagyang yumuko.
Ito ay isang kilos ng paggalang, ng kababaang loob, hindi ng pagiging superior. Nagtama ang aming mga mata. Walang paghuhusga, isang uri lamang ng katahimikan. Naramdaman kong nasa isang sangang daan ako. Sinasabi sa akin ng lohika na mag-ingat. Sinasabi sa akin ng aking pagkatao na marahil ito ay isang kilos ng pagtanggap. Maari akong sumugal, maari akong magtiwala. Si Amina, na laging mas intuitibo, ay humakbang ng isang maliit na pasulong. Ang kanyang tingin ay mas malambot kaysa sa akin. Tumingin siya sa lalaki, pagkatapos ay sa kaldero, at pagkatapos ay sa akin na may isang tahimik na tanong. Ang lalaki, nang makita ang kanyang paggalaw, ay mas ngumiti. Ito ay isang sandali ng katahimikan, ng paghihintay. Ang kaldero ay umuusok sa pagitan namin. Naghihintay ang lalaki, nagdedebate kami ng walang salita, sa pamamagitan lamang ng mga tingin. Ang kahinaan ng aming sitwasyon ay mas malinaw kaysa dati. Nasa kanyang mga kamay kami, sa mga kamay ng hindi kilalang lalaking ito, sa hindi kilalang bansang ito. Gumawa ako ng desisyon, isa na labag sa aking likas na ugali ng proteksyon, ngunit itinulak ako ng aking puso, na pagod na sa labis na takot. Naranasan niyo na ba ang ganito, hindi ba? Ang pakiramdam na hindi mo alam kung kanino magtitiwala, na kailangang gumawa ng desisyon na may napakakaunting impormasyon. Sabihin niyo sa akin sa mga komento. Dahan-dahan kong iniabot ang aking kamay at kinuha ang kaldero. Tumango ang lalaki. Lumawak ng kaunti ang kanyang ngiti. Pagkatapos, nang walang sinasabi pang salita, tumalikod siya at umalis, nawala sa pasilyo. Isinara ko ang pinto. Ang tunog ng trangka ay isang alingawngaw sa katahimikan. Tiningnan ko ang kaldero sa aking mga kamay. Ito ay gawa sa luwad, mabigat, at ang amoy ay lalong tumindi. Sa loob ay may isang uri ng makapal na nilaga na may mga piraso ng karne at gulay. Tiningnan ako ni Amina. Ang kanyang mga mata ay puno ng parehong halo ng ginhawa at pagkalito na aking naramdaman. Ang mga bata, ngayon ay mas matapang, ay lumapit. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa kaldero. Ano ang nangyari? Sino ang lalaking iyon? At bakit niya ginawa iyon? Ang pinakamalaking tanong ay lumulutang sa hangin nang walang sagot. Ito ba ay isang senyales? Isang pangako na hindi lahat ay magiging takot at kawalan ng tiwala sa bagong lupaing ito? O sa kabaligtaran, ito ba ang simula ng isang bagay na hindi pa namin maintindihan? Ang kawalan ng katiyakan ay muling bumalot sa amin. Hawak ang kaldero, naramdaman ko ang isang halo ng ginhawa at malalim na kawalan ng tiwala. Ligtas ba ito? Bakit gagawin ito ng isang tao para sa mga ganap na estranghero? Si Amina, sa kanyang praktikal na pag-iisip, ay naghahanap na ng mga kutsara. Ang mga bata, na walang kamalay-malay sa aking mga alalahanin, ay tinitingnan ang pagkain ng may mausisang at gutom na mga mata. Nagpasya kaming subukan ang isang maliit na kagat. Ang lasa ay kamangha-mangha, masarap, nakakaginhawa, na may mga pampalasa na hindi namin alam, ngunit kaaya-aya, walang anumang kakaiba. Ito ay lutong bahay na ginawa ng may pag-iingat. Ang takot ay medyo nawala na pinalitan ng isang tahimik na pasasalamat. Tahimik kaming kumain, ang unang mainit at lutong bahay na pagkain sa loob ng maraming araw. Nang gabing iyon medyo mas mahimbing ang aming tulog. Ang pagkain ay nagbigay sa amin ng isang maliit na pahinga, ngunit ang tanong ay nanatili doon. Sino ang lalaking iyon? Kinabukasan, lumabas ako para hanapin siya. Kailangan kong magpasalamat sa kanya. Kailangan kong ibalik ang kaldero. Naglakad ako sa mga kalye ng kapitbahayan, isang labirinto ng mga makukulay na bahay at maliliit na negosyo. Hinanap ko ang kulubot na mukha, ang buhok na kulay abo, ang sombrero. Hindi ko siya nakita. Nagtanong ako sa mga kalapit na tindahan gamit ang mga kilos at ang kaunting salitang Tagalog na natutunan ko sa paliparan. Lalaki, pagkain, kaldero. Tiningnan ako ng mga tao ng may kabaitan, ngunit hindi nila naintindihan o hindi nila alam. Naramdaman kong bigo. Nais kong isara ang siklong iyon upang maunawaan ang kilos. Ang aking isip, na sanay sa isang mundo kung saan lahat ay may presyo o dahilan, ay hindi ito maproseso. Ang mga sumunod na araw ay isang rutina ng paghahanap ng trabaho at pagsubok na umangkop. Ang mga hadlang sa wika ay napakalaki. Bawat pagtatangkang makipag-usap ay isang pagsisikap. Naramdaman ko ang bigat ng aking pamilya, ang pangangailangang magbigay na makahanap ng isang lugar para sa amin. Isang umaga, habang naglalakad sa isang gilid na kalye, nakita ko ang isang puwesto ng prutas at gulay.
Ito ay isang simpleng puwesto na may isang lona na nagpoprotekta dito mula sa araw at sa likod nito, inaayos ang mga mansanas at dalandan. Naroon siya, ang lalaki ng kaldero. Tumalon ang aking puso. Maingat akong lumapit, ang walang laman na kaldero ay nasa aking mga kamay. Nakita niya ako, bahagyang bumukas ang kanyang mga mata at isang mabagal na ngiti ang kumalat sa kanyang mukha. Walang sorpresa, isang uri lamang ng tahimik na pagkilala. "Hello," sabi ko, ang tanging salitang Tagalog na naisip ko. Tumango siya. "Magandang umaga," sagot niya. Ang kanyang boses ay pareho, malalim at malumanay. Inabot ko sa kanya ang kaldero, gumawa ng isang kilos ng pasasalamat sa pamamagitan ng paglalagay ng aking kamay sa aking dibdib, bahagyang ikiling ang aking ulo. Ito ang paraan ng aming pagpapahayag ng pasasalamat sa aking lupain. Kinuha niya ang kaldero, tiningnan ito. Pagkatapos ay tumingin sa akin, pagkatapos ay sa isang kilos, inanyayahan akong umupo sa isang maliit na bangkong kahoy na mayroon siya sa tabi ng kanyang puwesto. Hindi siya nagsasalita ng aking wika, hindi ako nagsasalita ng sa kanya, ngunit mayroong isang tahimik na koneksyon. Umupo ako, bumalik siya sa kanyang trabaho, inaayos ang mga prutas gamit ang mga kamay na may kalyo, siya ay isang manggagawa. Ang kanyang mga kamay ay nagkukuwento ng isang buhay ng pagsisikap. Hindi siya isang taong may kapangyarihan o kayamanan. Siya ay isang simpleng tao na nagbebenta ng prutas sa kalye. Ang pagmamasid sa kanya ay isang paghahayag. Ang mga tao ay lumalapit sa kanyang puwesto. Binabati niya silang lahat sa kanilang pangalan. Nagpapalitan sila ng mga biro, mga balita sa kapitbahayan. Mayroong isang pamilyaridad, isang init sa kanilang mga interaksyon. Siya ay bahagi ng komunidad, isang tahimik na haligi. Tinatrato siya ng mga tao ng may paggalang. Hindi ang paggalang na ibinibigay sa isang mahalagang tao dahil sa kanyang posisyon sa lipunan, kundi ang paggalang na ibinibigay sa isang mabuting tao sa isang mapagkakatiwalaang kapitbahay. May napagtanto ako. Ang aking mga pagkiling, ang aking takot na tanggihan na makita bilang isang pabigat. Ang mga ideyang iyon ay nagmula sa aking sariling isip, sa aking mga nakaraang karanasan. Ngunit ang lalaking ito, ang nagtitinda ng prutas na ito, ay hindi nababagay sa alinman sa aking mga kategorya. Hindi niya kami hinusgahan dahil sa aming pinagmulan, sa aming paraan ng pananamit, sa aming wika. Nakita niya kami bilang mga tao, bilang mga kapitbahay, at inalok niya kami ng pagkain. Ang moral na pagbaligtad ay nagsimulang mamuo sa akin. Ako, na dumating na may aking mga takot at aking mga palagay, ay nakaupo sa tabi ng isang lalaki na sa isang simpleng kilos ay binuwag ang karamihan sa aking baluti. Siya, na walang gaanong pag-aari, ay nagbahagi ng kung ano ang mayroon siya. Nagdaraan ang mga tao. Ang ilan ay tumingin sa akin ng may pag-usisa, hindi niya sila pinansin. Patuloy niyang inaayos ang kanyang mga prutas, tinitimbang ang mga gulay, nagbibigay ng sukli. Ang kanyang presensya ay kalmado, matatag. Sa isang punto, isang matandang babae ang lumapit sa kanyang puwesto. Bumili siya ng ilang mansanas. Habang ibinibigay niya ang mga ito sa kanya, may tinanong siya. Sumagot siya. At pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Ngumiti siya sa akin. Isang tunay na ngiti. At pagkatapos ay kinausap niya ang lalaki, itinuturo ako. Tumango siya. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin. Gumawa siya ng isang kilos na parang nagtatanong, "Ayos ka lang? May kailangan ka ba?" Sinagot ko siya ng isang kilos na nagsasabing ayos lang ako. Salamat. Umalis ang babae. Nagpatuloy siya sa kanyang trabaho. Tumataas ang araw, lalong umiinit ang araw. Nagtagal ako roon. Pinagmamasdan lamang siya. Walang kailangang salita. Ang aral ay nasa kanyang mga kilos, sa kanyang paraan ng pakikipag-ugnayan sa mundo, sa kanyang pagkatao. Tumayo ako. Nais kong kausapin siya, ngunit hindi ko alam kung paano. Nais kong ipahayag sa kanya ang aking nararamdaman, kung gaano kalaki ang kahulugan ng kanyang kilos. Ngunit ang wika ay isang hindi malulutas na hadlang. Tumingin siya sa akin at, na para bang nabasa niya ang aking mga iniisip, ngumiti siyang muli, isang ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay gumawa siya ng isang senyas sa kanyang kamay na nagsasabing maghintay ako sandali. Yumuko siya at kumuha mula sa ilalim ng kanyang pwesto ng isang supot na papel. Inilagay niya rito ang isang pares ng mansanas, ilang dalandan at isang kumpol ng ubas. Inabot niya ito sa akin.
Nanlaki ang aking mga mata. Ito ay isa pang regalo, isa pang kilos ng pagkabukas palad. Sinubukan kong tanggihan ito sa pamamagitan ng mga kilos. Hindi ko na matanggap pa. Marami na siyang nagawa. Ngunit ipinilit niya ito nang may magiliw na katatagan. Walang paraan upang sabihin sa kanya na hindi. Kinuha ko ang supot. Salamat, sabi ko. Ang salitang Tagalog ay naging malamya sa aking bibig. Tumango siya. Walang anuman, sagot niya. Tumalikod ako at nagsimulang maglakad. Ang supot ng prutas ay nasa aking kamay. Naramdaman ko ang bigat ng pasasalamat, ngunit isang bagong gaan din. May nagbago sa akin. Malinaw ang pananaw. Ang mundo ay hindi lamang takot at kawalan ng tiwala. Mayroong kabaitan, mayroong pagkabukas palad, mayroong pagkatao. Ngunit nang nagsisimula pa lamang akong makaramdam ng isang hininga, isang bagong katahimikan, nagpasya ang tadhana na bigyan kami ng isa pang pagsubok. Habang lumiliko ako sa kanto pauwi, nakarinig ako ng isang sigaw. Isang pigil na sigaw. Huminto ang aking puso. Iyon ang boses ni Amina. May nangyari, isang bagay na kahila-hilakbot. Ang sigaw ni Amina ay nagpatigil sa akin sa isang saglit. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa aking likod. Nahulog ang supot ng prutas mula sa aking mga kamay. Ang mga mansanas ay gumulong sa sahig. Ang takot na akala ko'y napawi na ay bumalik ng may nakakatakot na lakas. Tumakbo ako. Tumakbo ako na hindi kailanman. Ang tunog ng kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa aking mga tainga. Dumating ako sa pinto ng aming apartment. Ito ay bahagyang nakabukas. Ang aking puso ay kumakabog ng napakalakas na akala ko'y lalabas ito sa aking dibdib. Itinulak ko ang pinto at pumasok. Ang eksena ay nag-iwan sa akin na walang hininga. Si Amina ay nasa sahig, takot, ngunit hindi nasaktan. Si Yusuf ay umiiyak sa isang sulok, yakap si Laila na maputla at nanginginig. Ang maliit na mesa ay nakabaligtad at sa harap nila ay dalawang lalaki. Sila ay malalaki, na may maruruming damit at ang kanilang mga mata ay matigas na nagmamasid sa silid. May hinahanap sila. Ang aming ilang mga gamit ay nakakalat sa sahig. Nilusob ako ng sindak. Tumakas kami sa karahasan para lamang mahanap ito muli. Dito, sa inaasahan naming magiging isang kanlungan, ang aking isip ay sumisigaw, "Huwag na naman. Hindi na ito makikita ng aking mga anak." Nakita ako ng isa sa mga lalaki. Tumingin sa akin ang kanyang mga mata at isang malupit na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. May sinabi siya sa Tagalog, isang bagay na hindi ko naintindihan, ngunit ang tono ay nagbabanta. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga kamay ay nakaunat. Ang aking likas na ugali ay protektahan ang aking pamilya. Ipinagitna ko ang aking sarili sa pagitan nila at ng mga lalaki. Ang aking katawan ay naninigas, handa para sa anumang mangyari. Ang aking mga mata ay naghanap ng isang bagay, anumang bagay upang ipagtanggol ang aming sarili. Walang anuman, ako lamang, ang aking mga walang laman na kamay, ang aking desperadong puso. Lumapit ang pangalawang lalaki kay Amina na sinusubukang tumayo. Tinulak niya siyang muli sa sahig. Sumigaw ang aking mga anak. Nilusob ako ng galit, isang malamig at makapangyarihang galit. Hindi ko hahayaang saktan nila sila. Sa sandaling iyon, nang malapit nang abutin ako ng unang lalaki, nakarinig ako ng isang malakas at malinaw na boses sa isang Tagalog na, sa kabila ng aking kakulangan sa pag-unawa, ay tunog na may autoridad. "Hoy, anong ginagawa ninyo dito?" Lumingon ako. Iyon ang lalaki ng mga prutas, ang nagtitinda sa pwesto. Nakatayo siya sa pintuan ng aming pinto na may isang walis sa kanyang kamay. Ang kanyang kulubot na mukha, ngayon ay naninigas. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang determinasyon na hindi ko pa nakita sa kanya. Walang takot sa kanyang tingin, isang tahimik na galit lamang. Huminto ang dalawang magnanakaw, tiningnan siya. Tila nagulat sila sa kanyang paglitaw. Ang nagtitinda ng prutas, nang walang pag-aalinlangan, ay humakbang pasulong. "Labas dito," sabi niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa maliit na apartment. "Iwan niyo sila sa kapayapaan." Noong una, tumawa ang mga magnanakaw. Dalawa sila laban sa isa, at siya ay isang matandang lalaki. Ngunit ang pananalig sa kanyang boses, ang paraan ng paghawak niya sa walis na parang isang armas, ay nag-alinlangan sa kanila. Hindi naghintay ang lalaki ng mga prutas. Itinaas niya ang walis at malakas na hinampas ang sahig na gumawa ng isang tuyong ingay. "Labas," ulit niya. At sa pagkakataong ito,
Mayroong isang tunay na banta sa kanyang tono. Nagkatinginan ang mga magnanakaw. Tila tinitimbang nila ang sitwasyon. Ayaw nila ng mahabang komprontasyon. Ayaw nilang tumawag ng pansin. Marahil ay inaasahan nila ang isang madaling pagnanakaw nang walang pagtutol. Ang nagtitinda ng prutas ay humakbang ng isa pa. Umalis na kayo ngayon o tatawag ako ng pulis. Ang salitang pulis ay tila naging susi. Ang mga magnanakaw na may huling tingin ng paghamak ay nagpasya na hindi ito sulit. Itinulak ng isa sa kanila ang isa pa at pareho silang tumalikod, nagmamadaling umalis sa apartment. Hindi sila sinundan ng nagtitinda ng prutas. Nanatili siya sa pinto, nagmamasid hanggang sa mawala sila sa pasilyo. Pagkatapos ay lumingon siya sa amin. Ang kanyang mukha, na dati naninigas, ngayon ay medyo lumambot. Ibinaba niya ang walis. Tumayo si Amina, nanginginig. Niyakap niya ang mga bata na patuloy na umiiyak. Lumapit ako sa lalaki ng mga prutas. Puno ang aking puso ng isang napakalaking pasasalamat na halos hindi ako makahinga. Iniligtas niya kami. Siya, ang lalaking nagbigay sa amin ng pagkain, ngayon ay ipinagtanggol kami. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Walang mga salita. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ito ay magaspang, malakas. Mahigpit ko itong pinisil. Sinusubukang iparating sa kanya ang lahat ng aking pasasalamat. Tumingin siya sa aking mga mata. Walang pagmamalaki sa kanyang tingin, isang malalim na katahimikan lamang. Napatingin ako sa walis, pagkatapos ay sa magulong apartment. Kailangan kong gumawa ng isang bagay, kailangan ko siyang gantimpalaan. Naalala ko ang perang itinago ko. Ito ang kakarampot na mayroon ako, ngunit ito ay isang bagay. Ito lamang ang may aalok ko. Mabilis akong pumunta sa aking pinagtataguan at kinuha ang maliit na bungkos ng mga perang papel. Hindi ito marami, ngunit ito ang lahat ng aking puhunan. Bumalik ako at inalok ito sa kanya. Inabot ko sa kanya ang pera. Gumawa ng isang kilos na nagsasabing para sa kanya ito, para sa kanyang tulong, sa pagliligtas sa amin. Ito ay isang utang na loob na naramdaman kong kailangan kong bayaran. Tumingin siya sa pera, pagkatapos ay tumingin sa akin. Nawala ang kanyang banayad ng ngiti. Ang kanyang mukha ay nagkaroon ng isang seryosong ekspresyon. Hindi, sabi niya, isang malinaw at matatag na salita. Sinubukan kong igiit, itinulak ko sa kanya ang pera. Pakiusap, sabi ko, kahit alam kong hindi niya ako maiintindihan. Umiling siya. Itinaas niya ang kanyang kamay, pinipigilan ang akin. Walang halaga ang pera dito, sabi niya. Itinuturo ang aking mga anak, si Amina. Ito ang mahalaga. Ang kanyang mga salita, kahit hindi ko lubos na naintindihan, ay umalingaw-ngaw sa akin. Ang kanyang kilos, ang kanyang tingin ay napakalinaw. Walang presyo sa ginawa niya. Hindi ito isang transaksyon. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas malalim. Ang pera sa aking kamay ay naging mabigat, walang silbi. Sa sandaling iyon, sa lugar na iyon, wala itong silbi. Ang proteksyon na ibinigay niya sa amin ay hindi mabibili. Ang paggalang na ipinakita niya sa akin, ang pagkatao na ipinakita niya ay hindi mabibili ng salapi. Doon nagbago ang lahat. Hindi lamang ang aking pananaw sa lalaking ito, kundi ang aking pananaw sa aking sarili, sa mundo, sa kung ano talaga ang mahalaga. Walang halaga ang pera, ang kabaitan, ang katapangan ng isang estranghero, iyon ang lahat. Ang mga salita ng lalaking nagtitinda ng prutas. Walang halaga ang pera dito. Ito ang mahalaga, ay nanatili sa aking isipan kahit hindi ko naintindihan bawat salita. Ang kanyang pagtingin sa aking mga anak, kay Amina, ay nagsasabi ng lahat. Hindi ito tungkol sa bayad, kundi sa pagiging makatao. Bigla, ang bungkos ng pera sa aking kamay ay naramdamang walang kabuluhan, halos nakakahiya. Hindi siya naghintay ng mga pasasalamat, hindi humingi ng anuman. Simpleng tinulungan niya kaming ayusin ang mesa. Pinulot ang ilan sa aming mga gamit mula sa sahig at siniguradong maayos kaming lahat. Ang kanyang mga kilos ay mabagal ngunit matatag. Ang kanyang presensya, isang ginhawa sa aming takot. Nang medyo maayos na ang lahat, tiningnan niya kami sa huling pagkakataon. Tumango siya, isang banayad ng ngiti ang bumalik sa kanyang mukha. Pagkatapos, nang walang anumang salita, tumalikod siya at lumabas ng apartment, isinara ang pinto ng may kahinahunan. Bumalik siya sa kanyang buhay. Sa kanyang puwesto ng prutas na parang walang pambihirang nangyari. Para sa kanya, marahil hindi ito pambihira, marahil ito lang ang tamang gawin.
Naiwan kami roon sa katahimikan ng apartment, pinoproseso ang nangyari. Ang mga bata, takot pa rin, ay nakakapit kay Amina, ngunit hindi na sila umiiyak. Naramdaman ko ang isang halo ng ginhawa, kahihiyan sa aking mga paunang pagkiling, at isang malalim na pasasalamat na hindi kasya sa aking dibdib. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Inulit-ulit ko sa aking isipan ang eksena, ang takot, ang paglitaw ng mga magnanakaw, ang matapang na interbensyon ng lalaki ng mga prutas, at higit sa lahat, ang kanyang pagtanggi sa pera. Ang kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw. Ito ang mahalaga. Napagtanto ko na dumating ako sa bagong bansang ito na may dalang bagahe, hindi lamang pisikal, kundi pati na rin sa isipan. Ang bagahe ng takot, ng kawalan ng tiwala, ng pagkiling na nabuo sa isang mundo kung saan ang kaligtasan ay madalas na nangangahulugan ng pagtingin sa iba bilang isang banta. Hinusgahan ko ang lugar na ito at ang mga tao nito bago ko pa man sila makilala. At isang simpleng tao, isang nagtitinda ng prutas, ay winasak ang lahat ng aking mga pagkiling sa isang plato ng pagkain at isang gawa ng katapangan. Ang aral ay malalim. Ang tunay na halaga ay hindi nasa pera na naipon ko o sa katayuan na dati kong taglay. Ito ay nasa kabutihan ng tao, sa tahimik na koneksyon sa pagitan ng mga tao, sa kahandaang tumulong sa isang estranghero nang hindi umaasa ng kapalit. Hindi nakita ng lalaking iyon ang kanyang sarili bilang isang bayani. Siya ay simpleng isang kapitbahay, isang tao. Kinabukasan, maaga akong umalis. Dumiretso ako sa kanyang pwesto. Naroon na siya, inaayos ang kanyang mga prutas sa ilalim ng araw ng umaga. Lumapit ako. Sa pagkakataong ito ay may ibang kalinawan sa aking isipan. Walang mga salita para sa gusto kong sabihin, ngunit maaari akong kumilos. Nagsimula akong bisitahin ang kanyang pwesto araw-araw, hindi lamang para bumili, kundi para mapalapit, para magmasid, para matuto. Sa paglipas ng panahon, natuto ako ng ilang salitang Tagalog. Hello, kumusta po? Salamat. At siya, na may walang katapusang pasensya, ay sumasagot sa akin. Unti-unti, nagsimula kaming mag-usap sa pamamagitan ng mga kilos, mga salitang hiwa-hiwalay, mga ngiti. Ikinuwento ko sa kanya ng may kahirapan ang aming kuwento, ang digmaan, ang pagtakas, ang takot. Nakikinig siya. Ang kanyang mga mata ay matalino at maunawain. Hindi niya kailangang magsabi ng anuman. Sapat na ang kanyang presensya. Tinulungan niya kaming makahanap ng trabaho, isang hamak na trabaho, oo, ngunit isang simula. Ikinonekta niya ako sa ibang mga mangangalakal sa kapitbahayan. Kinausap niya sila tungkol sa amin, tungkol sa pamilyang dumating. Ang kanyang rekomendasyon ay ginto. Nagsimulang tingnan kami ng mga tao sa kapitbahayan sa ibang paraan, hindi bilang mga estranghero, kundi bilang mga bagong kapitbahay na inendorso ng Ginoo ng mga prutas. Ang aking mga anak, sina Yusuf at Laila, ay nagsimulang makipaglaro sa mga bata sa kapitbahayan. Noong una ay may hiya, pagkatapos ay may umaapaw na kagalakan ng pagkabata. Ang mga tawa, ang mga sigaw ng laro, ay pumuno sa aming maliit na apartment at sa aking puso. Si Amina, sa kanyang tahimik na lakas, ay natagpuan din ang kanyang lugar, nagbabahagi ng mga recipe at ngiti sa mga kapitbahay na babae. Ang Maynila ay hindi na isang lugar ng takot at naging aming tahanan, isang tahanan na itinayo sa mga hindi inaasahang pundasyon, ang kabutihang loob ng isang estranghero. Ang lalaki ng mga prutas ay hindi nagbago. Nagpatuloy siya sa kanyang pwesto, nagbebenta ng kanyang mga mansanas at dalandan, binabati ang lahat sa kanilang pangalan, nag-aalok ng isang mabait na salita o isang tahimik na payo. Hindi siya naghanap ng pagkilala, hindi ipinagmalaki ang kanyang ginawa. Siya lang iyon, isang mabuting tao, isang angkla sa isang mundo na madalas na tila magulo. At ako, si Omar, ang lalaking dumating na may takot at pagkiling, ay nagbago. Natutunan ko na ang tunay na yaman ay hindi nasa kung ano ang iyong pag-aari, kundi sa kung ano ang iyong ibinibigay. Na ang seguridad ay hindi nagmumula sa pera o kapangyarihan, kundi sa koneksyon ng tao. Na ang sibilisasyon ay hindi sinusukat sa matataas na gusali o advanced na teknolohiya, kundi sa kakayahan ng isang estranghero na mag-alok ng isang kamay, isang pagkain, isang proteksyon ng hindi umaasa ng kapalit. Ang kuwentong ito ay isang paalala, isang moral na alingaw-ngaw.
na ang mga anyo ay mapanlinlang, na ang pinakadalisay na kabutihan ay madalas na matatagpuan sa mga hindi inaasahang lugar, sa mga pinakasimpleng tao. Kung ang kuwentong ito ay umantig sa iyong puso, mangyaring magkomento kung ano ang iyong naisip, i-like ito, ibahagi ang video na ito sa iyong mga kaibigan at pamilya, at mag-subscribe sa channel upang hindi makaligtaan ang mas maraming kwento na nagpapaalala sa atin kung ano talaga ang mahalaga. Dahil sa huli, hindi ang mga pader ang naghihiwalay sa atin, kundi ang mga tulay na ating itinatayo.